Each of you should give what you have decided in your heart, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9 verse 7. Hello lovely people all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayong lahat ngayon? Welcome back to our channel, The Surigao Sun, for another minutes of treasure analysis, discussions, and decoding of your treasure markers. Okay, at ako'y mag-shoutout muna sa lahat ng aking followers right here in the Philippines. Kumusta kayong lahat guys? At lalo na sa ating mga subscribers in abroad. Yan sa Middle East, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Doha, Qatar, Bahrain, Indonesia, and Malaysia, of course. Also in Canada, California, in Switzerland, also in Australia, and diyan sa New Zealand. Kumusta kayong lahat dyan guys? Wish you in the best of your health. Filipinos, kahit saan man sa mundo, ay mga superheroes. At kayo'y aking iniimbitahan sa pagbisita sa aking new channel, The Good News Daily, for daily inspirational biblical verses. Good for our soul. Okay mga katiats, ito yung picture na padala sa atin. Ito ang tinatawag na igat or kasili. Sa English natawag na eel, river eel ito. At ito'y hugis ulo lamang ng eel na nakadungaw, nakatingin sa baba ng creek yata ito. Nilagyan ko na lang ng picture na pangdagdag. Kasi ang eel ay ang kahulugan niyan na marker. Any amphibian animals na ginawang marker ng hapon, ang kahulugan ang treasure ay malapit sa creek or nasa creek mismo. Ang creek ay maliit lang yan na water, like that, streams na mas maliit kaysa river. Kaya creek ang tawag sa kanya. Okay, so meron siyang isang mata lamang ang ating mapansin. Isang mata na may hindi natin tiyak kung itong dot ay natural ba yan o man-made. Kasi parang bago lang yung dot sa ibabaw, kaya dito lang tayo sa mata mag-concentrate. At kung mata ang ating pagbasihan, sa paghanap ng item ay dalawa ang kanyang tinuturo na direksyon ito. Ang una ay i-align natin ang mata at saka itong ilong. Kung napansin nyo, ang ilong niya ay medyo matulis, so yan ay pointer na ang item ay nasa baba niya lamang. Okay, at kung saan guys tatama, kung i-align nyo itong mata at saka yung ilong ng eel or bibig, i-straight nyo yan using itong lubid or nylon or straw. At kung saan yan tatama, lagyan nyo dyan, doon kayo mag-umpisa pag-pukay. At dahil yan ay creek, that is natural water trap. Pero ang maganda lang sa creek ay mababaw lang ang pagkabaon ng mga item kung nasa creek. Yan ay tinatabunan lang ng mga malalapad na bato at mabibigat na mga bato para kung merong flash floods ay hindi yan matatangay. Okay, ang pangalawang pagdekod ng eel ay of course tingnan ang mata at gagawa ng itong 45 degrees galing sa linya dito at doon tayo mag-investigate na rin ganyan, tapos dito tayo. So sa banda rito, kung mayroong mga kasuspetsa na mga bato, magsuspetsa tayo ng mga bato na mayroong marker, ay doon maghukay under sa bato. Okay, tingnan muna natin ang ibang mga pictures dito. Ito, ano nga ba ang kahulugan nito guys? Meron ng mga nakakuha sa ganitong arrow na tatlo ang kanyang tail. Ang arrow na tatlo ang tail, ang kahulugan ay 7 meters distance. Kasi siya ay nakatagilid, meaning distansya yan.
Pero kung yan ay naka-vertical, pababa, nagaganyan, ang arrow na tatlo ang kanyang tail or buntot, ang kahulugan naman ito ay malalim, meaning 4 to 7 meters deep ang lalim niyan. Pero kung nakatagilid siya gaya nito, ang ibig sabihin niya ay distansya. So i-check nyo guys sa distance. Of course, papunta doon ang distance ng 4 meters. At kung wala sa 4 meters ay 7 meters. I-test dig nyo guys. I-align nyo lang ito kung saan ito nakaturo. At doon kayo mag-umpisa paghakbang ng 4 meters. At example, kung dito ang 4 meters, okay kayo dito ng 2 meters lamang. At kung wala dyan, patuloy sa ika 7 meters. Palaging 2 meters deep or lalim ang ating test dig. Magandang treasure marker ito. Ito ay legit sign for Yamashita Treasures. Ang arrow na mayroong tatlong tawag diyan ay tail or buntut. Okay, so punta tayo sa ibang marker. Dito naman may napansin ako na parang may nag-iikis dito sa ibabaw. Tsaka nagaganyan. Okay, so kung baliktad yan, dapat kasi nagaganyan yan. Para treasure ay under dito. Pero meron ding kahulugan pag nasa creek ang treasure. Ang kahulugan nitong nagaganyan is in the bottom. Treasure is in the bottom. Ito. Meaning kung merong tubig dito, ang treasure ay nasa tubig. Sa bottom ng tubig. Meaning to say medyo malalim. Nasa bottom of water ang item. Itong nagaganito. Kaya check nyo guys ang harapan nito. Kung saan merong tubig at kung saan malalim ay doon ang pag-search nyo. Kaya lang, problema talaga ang tubig. Paano hukayin yan kung may tubig? Kung creek yan, mahirapan kayo pag-drain sa creek kasi continuous ang daloy ng tubig. Pero maganda dyan, summer ang eksaktong time para maghukay ng mga treasure sa creek. Okay, so that is treasure in the bottom. Ang distansya niyan ay tingnan lang kung saan yung malalim na tubig doon sa bottom, sa harapan niya mismo. At pwede rin mag-umpisa tayo sa 3 meters, 5 and 7. Tingnan nyo lang kung saan yung maraming tubig na medyo malalim. Kasi karamihan ng mga treasures ng Yamashita ay inuhulog. Kung sa lake ay sa gitna ng lake, binabalot ng nilalagay sa concrete box at inuhulog sa malalim na parte ng creek. Kaya merong ganitong mga treasure, which means treasure in the bottom. Pwede rin, kung ito hindi treasure in the bottom, pwedeng starting point ito na dito ang item. So kung dito ang item, dito lang talaga yan sa malapit sa harapan niya. Kaya test dig nyo rin dito sa harapan nito guys ng bato. Kung medyo malambot yan ang lupa at parang disturb siya, tusok-tusukin nyo lang ng kabilya kung saan yung malambot na parte diyan sa harapan ng bato na yan. Doon kayo mag test dig. Ngayon itong triangle na nakita nyo dito guys, ito ay natural lamang sa tingin ko kasi dumadaan diyan ang tubig. At sa katagalan na pagdaan ng tubig diyan ay gumagawa siya ng mga pattern na ganyan, na hugis, bilog, tatsulok, triangle, ganyan. Okay, so ibang picture tayo. Okay, ito. Ito naman ay meron daw tatlong bato dito na parehong may butas. At napakagandang treasure marker ito guys.
alam nyo ba na ang bato na nagaganyan, halimbawa ito ay malaking bato tapos mayroong butas sa ibabaw, ang kahulugan niyan literally ay treasure below the rock or inside the rock. So ang treasure daw ay diyan, pwedeng dito in the middle of the rock, sa loob ng bato, or dito sa baba ng bato na which is may lupa na. Kaya i-check nyo, baka nakalutang lang itong bato sa ibabaw at pwede kayo maghukay ng paganyan, pa-drifting pailalim sa ibaba ng bato. At unahin nyo muna ang pagtingin sa mga bato na ito, itong tatlong bato, kung tunog hollow rock ba yan. So pupukin nyo ng mga maso ang tagiliran ng mga bato, at kung mayroong mga tunog na hollow dyan, oras na para butasin ang bato. Okay, kasi karamihan ng treasure, lalo na pag maliliit lang na item, ay treasure enclosed in the rock. Kaya atin ito tingnan doon sa mapa kung saan nakalagay ito, ano ang posisyon niya. So tatlo daw ito na butas na 6 inches ang lalim. So may lalim ito na 6 inches. Malalim na yung 6 inches. Ang square na ano dito na, kasi nakahilira daw ito, naka-align na ganyan. So hindi siya pwedeng tawagin natin na central point of compass. Kasi tatlo sila. Kung isa lang ito, pwede ilagay ang compass sa gitna dito, tapos kunin itong 4 na direksyon. At diyan mag-umpisa sa mga distance na 357 sa bawat direksyon. Example, kung ito ang norte, ito yung south. So pupunta tayo sa bawat dulo. Okay, 357 meters. Tisdig dyan, tisdig din dito. Pero ang nangyari kasi ay tatlong hole ito na mga malalim sa bato. Kaya hindi ito ang central reference point ng compass. Sa palagay ko, yan talaga ay treasure marker na treasure under the rock or inside the rock. Okay, so tingnan na natin ang kanyang mapa na sketch or yung kanyang drawing. Okay mga katiyat, so ito yung kanyang sketch map. Sa unang tingin ko dito ay akala ko ay wala akong makikita na interesting. Ngayon ay nandito na, lumilitaw na ang mga interesting na mga marka. Okay, close up natin itong mga malalaking bato na may butas. Nasa likuran pala ito ng ulo ng eel. Ito yan guys. Ayan. Tamang-tama talaga. Medyo pabilog pala itong mga bula na ito. Make that mga bato. Pabilog ang kanyang itsura. Tapos mga square yung hole. So kung square ang hole, it can be nag-symbolize siya ng boxes. Pwedeng merong isang box sa baba ng bato na ito or sa ilalim mismo ng bato or loob, sa loob ng bato. Kaya ang unang gawin ay butasin ang bato or biyakin nyo na lang ang bawat isa ng bato para malaman kung may laman ang loob niyan. At kung wala, pag biniyak nyo ito, kung wala dyan, puntirahin nyo na ang baba ng bato. 2 meters test dig sa bawat baba ng bato. Yan ang pinakamagandang approach dyan. At itong ulo, tama nga pala tayo na nakadungaw ito sa river. Ito yung ulo ng eel. At dito mismo kung saan nakanguso. Iningunguso niya kasi kung saan yun. Yung nguso niya ang pointer. At i-align nyo lang sa kanyang mata dito. Okay, at kung saan tatama yun, example dito, dyan ang inyong test dig. Pero mas malakas ang kutob ko na nandito lang sa mga bato ang mga small item. Nandyan lang yan. Sa tatlong bato na yan, baka tig-isa yan ng
maliliit na box. Okay, so tingnan natin ang ibang parte ng sketch map. So wala nang tinitingnan ang mata. Kung ito yung mata ng eel, medyo wala na siyang tinatamaan dito. Ito naman another marker below na dinadaanan na yan ng tubig. Kaya sa palagay ko ang nag-carve ng marker na yan ay tubig na. Hindi na yan. Kasi riverbed na yan. Gumagawa na kasi ang tubig ng mga pattern. Sa mga malalambot na bato, gumagawa siya ng mga butas at nagkukurti na ganyan. Okay, maraming ganyan sa nature na pattern. Itong tatlong tail or tatlong buntot na arrow, yan ay man-made. Sa tingin natin kanina, yan ay man-made talaga at pointing northeast. Yan. Okay, lagyan natin. So kung yan ay pointing northeast, okay, saan ba dito ang north? Okay, tama. Northeast talaga siya. So kung northeast ay northwest pala. So dito siya nagaganyan. Okay, so northwest, nagaganyan siya dito. Ngayon, ang ganyan na tatlong buntot na arrow, ang kahulugan niyan ay 7 meters distance. Pero minsan mayroong mga 4 meters lang na ganyan. So i-check nyo guys, una ay hukay kayo sa 4 meters distance kung saan nakaturo ang arrow. And then kung wala, pangalawang hukay or test dig sa 7 meters. So dalawang hukay lang sa arrow. Ngunit sasabi ko na kanina, mas positive ako na narito sa tatlong bato ang item na hinahanap. Okay, at kung wala guys, wala rin dito sa kung saan naka-point ang ilong ng eel, at kung wala rin dito kung saan nakatingin ang mata. So ilang hukay na ba yan? 1, 2, 3, 4 pa. Katestig kung wala dyan at wala rin dito sa tatlong bato, automatic na yan na itong bato na na-eel mismo ang marker na ang inyong butasin at tingnan kung ano ang laman yan. Okay, kasi ang mga Hapon ay gumagawa talaga yan ng mga kakaibang itsura na bato. Kinakarve nila yan na pasadya para pagbalik nila ay alam nila na hugis eel na bato yung hahanapin nila. At sa likod noon ay mayroong tatlong bato na bilog na malalaki na mayroong ding mga butas na square. Yun lang ang kanilang tandaan, square na butas, tatlong bato, ulo ng eel. Presto, maaalala nila kung saan nakalagay ang item. Nakasulat naman yan sa kanilang mapa na nandyan lang sa mga bato, yung tatlong bato. Kaya yan lang guys ang aking analysis sa inyong treasure site. Sana ay nakakatulong ang aking idea at sana rin ay magtagumpay na tayo sa ating search for the Yamashita hidden treasure during the World War II right here sa Pilipinas. Ako magpaalam na. God bless you. Ingat kayong lahat. At huwag kalimutan, of course, palaging magsuot ng face mask at face shield. Thank you so much. Ciao for now.